Mga kapanalig, sama-sama po natin ipagdiwang ang ating banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos na ating Ama, pakikipagkaisa ng banal na Espiritu, nawa laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, hindi nagbabago ang puso ng Diyos. Ang puso niya po ay laging nagmamahal, laging mauwain, laging mapagpatawad. Kaya laksan natin ang ating loob, buksan natin ang ating puso, lumapit po tayo sa Diyos, taglay ang pag-amin ng ating mga nagawang pagkukulang o pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan. At upang kami may pagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kahabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig, at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinibigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag.
Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag ng balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at mga iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamahang iskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom kasalo ng mga publikano at mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan na manggagamot ang mga walang sakit. May naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Okay po, magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pakikinig o pakikisalo sa hapag ng ating banal na Eucharistia. Alam niyo po, napakaganda ng ating pagbasa ngayong umaga pong ito. Sa ating unang pagbasa po mula sa aklat ni Propeta Isaiah, sinabi ng Panginoon, pakinggan niyo pong mabuti, "Kung titigilan lamang ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang inyong masasamang salita'y iiwasan, kung ang mga nagugutom ay pakakainin at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian." Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Di ba? So, magandang pagnilayan ito mga kapatid. Alam nyo naman ang mga kaganapan sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin at sa buhay natin bilang isang bansa o sa buhay mismo ng buong daigdig. Kung titigilan sana natin ang mga paggawa, panlalait, panlalamang, pagkamakasarili, yung isang malaking pagkiling ng puso sa mga material o makamundong mga bagay, yung bang ang pagsisikap natin araw-araw ay bigyang kaluguran ang hinaing ng ating laman, dinggin lagi ang pangangailangang makalaman, nakakalimutan natin ng Diyos. Alam mo kung magiging malapit lamang ang loob natin sa Panginoon, sabi ni Yahweh, parang magiging tubig tayo, magiging batis na hindi naiiga ang tubig. Ang Panginoon po ang nagbabanggit, ang Panginoon ang nagsasabi, dadaloy at dadaloy, walang makapipigil sa kanya mga biyaya, sa kanya mga pagpapala, sa mga taong sa araw at gabi ay ang Panginoon lamang ang tanging adhika. Dapat ang Diyos
sa kanyang sambayanan. Tayo ba ay tapat? Ngayong araw sa Ebanghelyo, sinasabi dito, si Levi ay isang maniningil ng buwis, probably, no? Nasa Capernaum ito, nasa Capernaum po ito, tapos sentrong bayan po to, sentrong bayan, tapos nandun ang kanyang pwesto. Palagay ko, ini-imagine ko ito ini-imagine ko, siguro dami-daming pera doon, kasi dami nagbabayad, yung bagay. Tapos busy si Levi, no? At palagay ko, matagal niya nang ini-enjoy itong ganitong klaseng kapalaran. Daming pera. No? Alam mo yung pera, talagang napakalaki ang kapangyarihan yan eh. Alam mo ngayon, sa bansa natin, yan palagi laman ng dyaryo, ng TV. Away-away sila, magabi-kabila, pare-parehas naman silang mga nagnanakaw, ganun bagay. Pero wala, siguro kahit sila na gumagawa ng gano'n at kahit tayo sinasabi natin namang hindi, pero ang puso natin, yung damdamin natin, sana magkaroon din ako ng maraming kwarta. Parang gano'n na rin yung palaging hinahangad natin. Kasi pag marami kang kwarta, lahat pwede mong magawa, mabibili mo yung gusto mo, mapapagawa mo yung bahay mo, mapapalaki mo. Dati naiinip ka na doon sa bahay mong maliit, masikip. So, kaya pag magkapira lang ako, magpapagawa ako ng ganito kasi kalaki, magpapagawa ako, bibili ako sa sakyan. Ganun, malaki talagang kapangyarihan ng pera. Kaya kahanga-hanga itong umagang ito, papaano na yung isang tao na nakaupo sa kasaganaan, nakaupo sa kapangyarihan, nakaupo sa kasiguruhan na ang lahat ng bagay ay kanya, dadaanan lamang ng isang street preacher. Dumaan si Jesus at sinabi sa kanya, halika, sumunod ka sa akin. Diba? And immediately, he followed him. Yung ganun ka ganun, pambihirang pagtawag. Siguro po mga kapatid, tinatawag din tayo ni Jesus. Maari hindi na katulad ni Mateo. Pero ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon sa buhay? Sa palagi mo kaya, saan ka at papaano ka tinatawag ni Jesus? Maaring wala kang maraming kwarta, pero baka marami ka ding pagkaabala sa buhay. At baka ang pinagkakaabalahan mo sa buhay ay mga bagay na hindi talaga nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, hindi nagbibigay ng kalusugan, hindi nagbibigay ng pangkaligtasan. Yun, itinatawag tayo ni Jesus, mga kapatid, para iayos ang buhay natin. Ngayon, tinatawag tayo mga kapanalig para i-align natin yung buhay natin sa Panginoon. O kung titigilan natin ang pagwawalang bahala, ang ating kasakiman, ang lahat ng ating mga masasamang gawa, kung pakikinggan lamang natin ang Diyos, at kung matututunan natin talagang yung tunay at tapat na pakikiramay sa kapwa, mga kapatid, aagos sa iyo ang biyaya, aagos sa iyo ang pagpapala. Sabi niya talaga, pangako niya, magiging katulad ka ng isang batis na walang pahinga sa pag-agos. So, ang ganda ng buhay mo, ang ganda. Ito po, namnamin po ninyo mga kapanalig. Kaya kahit anong dami, siguro katulad ni Levi, kahit anong dami pa ng ari-arian mo sa buhay, kahit kayo pa nagkakaman sabi nga ni San Mateo, di ba? Ano bang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Kaya panawagan po sa umaga pong ito mga kapanalig. Pwede po talaga magkaroon tayo ng mga bagay-bagay o pwedeng mas marami pa, pero dapat po tinitiyak mo na nagwawagi lagi ang Panginoon sa puso mo, sa isipan mo. Hindi ka nadadala, hindi ka natutukso ng mga mapang-akit na bagay sa sanlibutan ito. Umaalpas ka at umaalis ka sa mga mapanlinlang na kapangyarihan ng mundong ito. Yan po ang panawagan, tinatawag ka ni Jesus para baguhin ang buhay mo, para baguhin ang iyong mga gawain, para sumunod at maitulad ang buhay mo sa Panginoon. Sabi po dito, ang buhay natin po walang silbi hanggat hindi natin na itutulad sa Panginoon. Ito ang isang tangi at napakalaking pangarap natin sa buhay, ang maitulad ang buhay natin sa Panginoon. Si Kristo po yung modelo
na binigay sa atin ng Ama at siya ang ating maging daan papunta sa ating kaligtasan. Pagpalain po kayo ng Diyos, mga kapanalig. Ang ating itutugon, mga kapatid, sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O aming panalangin. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan na nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa, sa buong mundo sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa lugar ng ating hanap buhay at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamimintas sa ating mga kasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa na mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa panahong ito ng Kwaresma, bagamat hangad naming maging matuwid, nawa ay iadya mo kami sa pagiging labis na pagmamatuwid. Sa pagnanais naming makamit mula sa tagapagligtas ang kanyang walang hanggang awa, maibahagi nawa namin ang kanyang pagpapala sa pamagitan ng aming pagpapatawad sa aming kapwa, lalo't higit sa amin ay nagkasala. Ang lahat ng ito ay itinataas sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa'yo, Ama, aming hanay, alak at pinapay, alaala ng iyong anak, Panginoong Jesucristo, kasama aming sarili sa alay na ito. Alay ng pag-ibig na nagmula sa pag-ibig mo. Ikaw may likha ng lahat. Sa'yo lahat babalik. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga haing ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos.
marapat na siya ipasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Binigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan panahon, talino, yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin ng aming pagsilang bilang kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap na pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel, sisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito pag-ala-ala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo
ni Elias na aming obispo ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na mga kaluluwa inaala-ala sa pamagitan ng misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. 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 Minamahal ko mga kapatid, mga kapanalig, dakilain natin ang ating Ama sa langit sa pamagitan ng panalangin na ibinigay sa atin mismo ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang karian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan po, mga kapatid. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang tinatawag niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Naway ingatan tayo iti pagsanggala, katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na piging ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin. At maitaguyod dawa kami nito hanggang sa aming sapitin ang iyong maligayang piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo tayo at maging tunay na kapanalig at tagasunod ni Kristo. Salamat sa Diyos.